Para sa akin, isa ito sa pinaka-nakakabahalang larawan sa kasaysayan ng freediving. Ito ang huling larawan ni Nicolas Mavoli bago siya humarap sa nakakatakot na kapalaran. Makikita sa kanyang muka na alam niyang may masamang mangyayari sa kanya. Tampok sa episode na ito ang mga nakakatakot na kwento ng freediving mula sa sakuna sa pagsasanay, kakaibang aksidente hanggang sa trahedyang pagtatangkang mag-world record. Tulad ng dati, pinapayuhan ang mga manonood na mag-ingat. Isipin mong nakatayo ka sa mabuhanging baybayin sa gitna ng matingkad na asul ng Bahamas. Mainit ang hangin at malinaw ang kalmadong tubig sa paa mo. Ganito ang tanawin noong Nobyembre 17, 2013 nang si Nicolas Mavoli, isang 32 taong gulang mula sa Brooklyn, New York, ay naganda para sa magiging huli niyang free dive. Pumunta siya rito para sa Vertical Blue Competition, isang prestiyosong paligsahan sa mundo ng freediving, at ang layunin niya noong araw na yon ay makabasag muli ng panibagong American record. Ang freediving ay sport na sumusubok sa limit ng katawan sa ilalim ng tubig. Di tulad ng scuba diving, walang oxygen tank ang freediver. Humihinga sila ng malalim ng isang beses at pagkatapos ay sumisisid sila ng mas malalim hanggat kaya nila sa karagatan. Delikadong sport ito at kailangan mong malaman ang iyong mga limitasyon. May mga maninisid na gustong lampasan ang mga limitasyong ito. Isa si Nicolas sa mga maninisid. Ang Dean's Blue Hole, lugar ng kompetisyon, ang pinakamalalim na underwater sinkhole sa mundo. Bumababa ito ng higit sa 663 talampakan. Isipin mong nakatayo ka sa gilid ng isang malalim at madilim na balon, ang ikatlong pinakamalalim na blue hole sa mundo, at alam mong paliligiran ka ng tubig kapag tumalong ka. Tubig lang, walang oxygen o gamit sa pagsisid maliban sa mask, fins at wetsuit. Ang freediving ay sport na tahimik ang lahat ng nangyayari. Walang tasik ng tubig o makina, tanging tibok ng puso mo ang maririnig at presyon ng malalim na tubig sa paligid mo ang mararamdaman. Kamangha-mangha ito pero delikado, at si Nicolas ay malapit ng sumisid dito. Alas 12:25 ng hapon, lumutam si Nicolas ng nakatihaya, naghahanda sa isip. Mabagal at pantay ang paghinga niya habang sinusubukang punuin ng hangin ang kanyang mga baga. Malapit na niyang subukan ang isang pagsisid na tinatawag na constant weight without fins. Ibig sabihin nito, hindi siya maaring gumamit ng kahit anong kagamitan para tulungan siyang lumangoy pababa o pataas. Tanging lakas lang ng kanyang katawan ang aasahan niya. Layunin niyang marating ang 236 na talampakan sa isang hininga. Nang nakapwesto na ang mga safety diver, bumaligtad si Nicolas at nagsimula ng sumisid. Maayos siyang gumalaw sa tubig, ang katawan niya ay dumulas na parang palaso. May kaba ang ibang atleta at tagamasid habang nanonood mula sa itaas. Gamit ang sonar, sinubaybayan nila si Nicolas habang lumulubog. Maayos lahat hanggang umabot siya ng mga 223 talampakan. Doon may nagbago. Nagatubili si Nicolas sandali at parang babalik na siya. Bigla siyang nagdesisyon. Sa halip na lumangoy sa ibabaw, nagpatuloy siyang bumaba, determinado sa kanyang layunin. Habang pinapanood siya mula sa taas, kinakabahan ang ilang kasama niyang maninisid. Ayon kay Makeboard, isa pang maninisid sa kompetisyon, mahirap sumisid sa ganong lalim nang walang palikpik. Alam kong magiging mahirap para sa kanya ang makabalik sa ibabaw. Matapos ang halos 4 na minuto sa ilalim ng tubig, lumitaw si Nicolas. Lumitaw ang mukha niya sa tubig at agad inalis ang goggles bilang hudyat sa mga hurado na ayos siya. Pero may kakaiba. Malabo ang kanyang pananalita at malayo ang tingin ng kanyang mga mata. Pagkatapos, biglang nawala ng malay si Nicolas at lumubog ulit sa tubig. Agad siyang iniligtas ng safety team at dinala sa kalapit na plataporma. Agad silang nag-CPR at iba pang emergency na hakbang para siya'y mabuhay. Sa ilang sandali, bumalik ang pulso niya pero nawala ulit. Pagkaraan ng 90 minuto, malinaw na hindi na siya maliligtas. Idineklarang patay si Nicolas Mavoli. Napakasakit ang sandaling ito para sa lahat sa kompetisyon. Si Nicolas ay naging mahalaga sa freediving community. Baguhan pa lang siya sa sport pero malaki na ang epekto niya, bumabasag ng record at nilalampasan ang hangganan. Ilang buwan lang ang nakalipas, noong Mayo, siya ang naging unang Amerikano na sumisid ng higit sa 330 talampakan nang walang anumang tulong. Malaking tagumpay ang pagsisid na yon. Sabi ng ilan, may nangyaring nakakabahala na nagbabala kay Nicolas 2 araw bago siya namatay sa pagsisid.
Sinubukan niyang sumisid ng 314 talampakan gamit ang free immersion kung saan hinihila mo ang sarili mo pataas at pababa sa lubid. Hindi niya naabot ang layunin. Pag-ahon, may dugo siya sa bibig, senyales ng lung squeeze. Nangyayari ito kapag ang presyo sa ilalim ng tubig ay nagpapaputok ng kapilary sa baga mo. Bagaman pinayagan siya ng mga doktor na sumali, posibleng naapektuhan pa rin siya ng insidenteng yon na hindi niya namamalayan. Ang pagkamatay ni Nicholas ay labis na ikinagulat ng freediving community. Ito ang unang beses na may namatay sa internasyonal na kompetisyon. Bagamat delikado ang sport, malungkot pa rin itong paalala kung gaano kabilis magbago ang lahat. At si Nicholas ay hindi lamang ang tanging freediver na nawala ang buhay sa kailaliman ng karagatan. Mas mababa sa isang taon bago nito, namatay rin si Audrey Mestre sa pagkatangkang mag-record sa baybayin ng Dominican Republic. Kasing lungkot din ang kanyang kwento. Si Audrey ay isa ng bihasang diver. Nakabasag siya ng record dati at sa ensayo ng mas maaga sa linggong yon, naabot niya ang 558 talampakan, mas malalim kaysa sa karamihan. 28 taon pa lang si Audrey nang subukan niyang magtala ng world record dive sa isa sa pinaka-extreme na sports. Layunin niyang maabot ang 561 talampakang lalim gamit lang isang hininga. Walang scuba tank, walang oxygen, lakas ng loob at malalim na koneksyon sa dagat lang ang meron. Noong Oktubre 12, 2002 si Audrey Mestre ay nakatayo sa deck ng isang bangka sa baybayin ng Dominican Republic. Ang karagatan ay tila walang hanggan sa harap niya, kalmado, ngunit may tagong lalim na nais niyang tuklasin. Hindi lang siya basta nagtangkang magtala ng personal na record. Gusto niyang higitan ang world record ng asawa niyang si Francesco Pipin Ferreras. Naabot ni Pipin ang 531 talampakan. Matagal nang magkasamang nagsasanay sina Audrey at Pipin na may espesyal na ugnayan dahil sa hilig nila sa dagat. Hindi tulad ng ibang palakasan ang freediving. Walang puwang para sa pagkakamali. Habang lumalalim ang pagsisid, tumataas ang presyon, pinipiga ang baga at bumabagal ang tibok ng puso. Sa lalim na target ni Audrey, ang presyon ay 18 beses kaysa sa ibabaw. Hindi kaya ng karamihan yon, pero para kay Audrey, hamon itong handa niyang harapin. Noong Sabado, handa na ang lahat. 13 safety diver ang nakaabang sa iba't ibang lalim para bantayan at tumulong kay Audrey kung kailangan. Balak niyang gumamit ng weighted sled na may kable para mabilis siyang gumaba sa target na lalim. Pagdating niya doon, magpapalaki siya ng lobo para mabilis siyang makabalik sa ibabaw sa loob ng ilang minuto. Dapat ay tumagal lang ng wala pang 4 na minuto ang pagsisid, pero hindi ayon sa plano ang nangyari. Huminga ng malalim si Audrey, pinuno ang kanyang mga baga at hinawakan ng sled. Mabilis siyang bumaba, unti-unting nawala ang mundo sa itaas habang dumidilim at lumalamig ang tubig. Pagdating niya sa 561 talampakan, may nangyaring hindi inaasahan. Hindi lumobo ng maayos ang lobo niya kaya hindi siya umaahon. Ang inaasang mabilis na pagsisid ay naging 9 na minutong labanan. Napansin ng safety diver ang mali at agad tumulong pero huli na. Sumisid si Pipin para iligtas ang kanyang asawa. Hinilan niya si Audrey pataas pero pagdating sa taas wala nang malay si Audrey. Sa kabila ng agarang pagsubok na buhain siya, kabilang na ang CPR, hindi na muling nagkamalay si Audrey. Nawala sa mundo ang isa sa pinakamakinang nabituin sa freediving. Yumanik sa diving community ang balita ng pagkamatay ni Audrey. Marami ang nagtanong kung ano ang naging mali. Sinabi sa paunang autopsy na nalunod siya, ngunit ilang linggo bago lumabas ang buong detalye ng insidente. May mga tanong kung nasunod ba ng maayos ang mga safety procedure. May ilan naniniwalang kulang ang safety diver para agad makarespond. May iba namang nagsabi na walang agarang medical na tulong sa bangka kaya naantala ang tamang gamutan. Nagdulot ng debat sa kinabukasan ng No Limits Diving ang pagkamatay ni Audrey. Sa disiplina na ito, gumagamit ng sled ang mga diver para bumaba at umakyat na mabilis kaya nakakabot sila sa lalim na di kayang tiisin ng katawan. Ang mga kritiko ng sport tulad ng dating Italianong kampeon sa freediving na si Umberto Pellizzari ay nagsabing ang No Limits Diving ay naging parang isang thrill ride na lamang kaysa isang tunay na pagsubok ng kakayahan. Masyadong mataas ang panganib. Sa ganung lalim, matinding stress ang nararanasan ng katawan. Bumababa ang tibok ng puso sa mas mababa pa sa 20 beses kada minuto at ang mga baga ay naiipit hanggang sa maliit na bahagi ng normal nitong laki.
Umalis ang dugo sa mga dulo ng katawan para maprotektahan ang mahalagang organo. Kakaiba ang mundo sa ilalim, kailangan mong ibigay lahat para mabuhay doon. Ayon kay Rudy Castanera, presidente ng Free Diving Organization, inaasahan na ang ganitong pangyayari na yon man o sa hinaharap. Ang lalim na naabot ng mga diver ay lalo nang sinusubok ang hangganan ng kayang tiisin ng katawan ng tao, kaya mas mataas ang tsansang magkaaksidente. Tulad ni Audrey, haharap din sa sariling laban sa kalaliman ang freediver na si Stephen Keenan. Noong 2017 si Stephen Keenan ay kilalang-kilala sa mundo ng freediving. Bihasa siyang diver at eksperto rin sa kaligtasan. Inialay niya ang buhay sa pagtulong sa iba sa mga panganib ng malalim na pagsisid. Noong Hulyo 22 ng taong yon, parang perpektong plano ang pagsisid sa Blue Hole sa Dahab, Egypt. Handa si Stephen na tulungan ang kanyang kaibigan at ng unggunang Italianong maninisid si Alicia Ziccini habang sinusubukan nitong tawirin ang isa sa pinakamapanganib na estrukturang nasa ilalim ng dagat sa mundo, ang Arch. Ngayon, kung hindi mo pa naririnig ang tungkol sa Arch, isa itong natural na lagusang nasa ilalim ng dagat na nasa humigit kumulang 180 talampakan ang lalim. Dumadaan dito ang mga maninisid mula isang bahagi ng Blue Hole papunta sa kabila. Maganda ito pero delikado dahil sa lalim at malakas na agos. Maraming maninisid ang namatay roon dahil hindi nila pinansin ang panganib. Dahil kay Stephen Keenan bilang safety diver niya, kampante si Alessia. Nag-ensayo na sila at ilang beses nang natawid ni Stephen ang arko. Sa katunayan, nasa pinakamagandang kondisyon si Alessia. Nag-ensayo siya para sa World Championship at para sa kanya, madali lang ang pagtawid sa arko papuntang hub. Bilang coach at kaibigan, inayos lahat ni Stephen, pati maliliit na detalye. Ang safety team na binubuo ng mga bihasang instructor at diver ay paulit-ulit na nag-practice ng pagsisid. Ang timing ang susi. Dapat sanang salubungin ni Stephen si Alessia sa labasan ng arko at samahan paakyat. Planado lahat, bawat segundo binilang. Pero minsan, kahit gaano kaayos ang pagpaplano, may mga bagay pa ring maaaring pumalya. Sinimulan ni Alessia ang pagsisid, dahan-dahang bumaba sa Blue Hole, sinusunod ang routine. Plano niyang gumamit ng free immersion, hihilahin ang sarili sa lubid at tatawirin ang arko ng walang palikpik. Inutusan siya ni Steven na manatili sa tabi ng pader ng bahura para hindi mabangga ng dalawang technical diver na nagfi-film. Maayos ang lahat nang nagsimula siyang tumawid sa arko pero dito nagsimulang magkaroon ng aberya. Hindi pa natawid ni Alessia ang arko kaya di siya sanay sa mga pagbabago ng liwanag na magsasabi kung nakalabas na siya. Patuloy siyang lumangoy sa tabi ng pader ng bahura, di niya napansing lampas na siya sa gitna. Mas mabilis na siyang gumalaw kaysa inaasahan dahil na rin sa lalim. Ang arko ay nasa 180 talampakan sa ilalim kung saan nagiging negatibong lumulutang ang mga diver at mas mabilis lumulubog. Samantala, naghahanda si Stephen para sa kanyang variable weight dive kung saan bababa siya gamit ang pabigat para salubungin si Alessia paglabas sa arko. Ngunit may nangyaring di inaasahan. Bago bumaba, umiling si Stephen ng dagdag na 10 segundo. Walang nakakaalam kung bakit at walang nagtanong noon. Si Stephen ang boss, siyang nag-organisa ng lahat at ilang beses na rin niyang matagumpay na natawid ang arko. Nang humingi siya ng 10 segundo pa, nagtiwala ang team niya. Pero dahil sa kaunting pagkaantala na yon, pagdating ni Stephen sa ibaba, nakaalis na si Alessia sa arko at mas malayo na siya sa lubid kaysa sa inaasahan. Napansin agad ni Stephen at mabilis siyang lumangoy papunta kay Alessia na naging sanhi ng susunod na problema. Imbes na ibalik siya ni Stephen sa malayong lubid, agad niyang sinimulan ang pag-akyat doon. Noong una, mag-isa lang lumalangoy si Alessia at nasa likod niya si Stephen. Matalas ang kanyang pagbabantay, handang tumulong kung kinakailangan. Habang papalapit sa ibabaw, napansin ni Stephen na napagod na si Alessia. Hinawakan niya sa balakang para matulungan siyang makaayat. Mas malakas ang agos kaysa inaasahan at itinulak sila nito palayo sa lugar kung saan nila balak lumutang. Pagdating sa taas, gising pa rin si Alessia. Pagod siya pero alam niya ang nangyayari. Doon nangyari ang pangatlong aberya. Si Stephen, ang lalaking naging tagapagtanggol ng lahat, ay nakadapa sa tubig. Sa una, walang nakapansin kung anong nangyari. May grupo ng snorkelers na maingay at nagkakalat ng tubig malapit doon kaya mahirap marinig ang sigaw ni Alessia ng tulong.
Mabilis niyang pinatihaya si Steven at napansin na hindi ito humihinga. Doon na nagsimulang magpanik. Agad tumulong ang safety team sa paligid ng blue hole. Habang iniahon si Stephen sa pampang, binigyan siya ng rescue breath sa tubig pero alam nilang paubos na ang oras. Pagdating sa pampang, malinaw na may masama nangyari. Nag-CPR ang grupo pero wala silang kailangang gamit. Noong panahong iyon, walang defibrillator sa blue hole at malayo rin ang paradahan ng ambulansya sa tubig. Sa kabila ng pagsisikap nila, hindi na muling nagkamalay si Stephen. Si Stephen Keenan ay namatay noong araw na yon habang inililigtas ang isang kaibigan. Sabi ng mga diver, posibleng nagka-shallow water blackout siya. Nangyayari ito kapag biglang kulang ang oxygen sa utak. Napakasakit ng pagkawala na ito, hindi lang sa diver community kundi sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Bayani siya para sa marami, coach, kaibigan at taong ibinigay ang lahat para sa kaligtasan ng iba. Ngunit din naglaon, may isa pang trahediya na yumanig sa mundo ng freediving. Si Natalia Molchanova ay isang alamat sa freediving. Ipinanganak sa Soviet Union noong 1962, si Natalia ay pinalaki sa mahigpit na disiplina at pagsusumikap. Nag-ensayo siya parang atleta ng Soviet noon, pero masaya at palabiro ang puso niya. Nagsimula lang si Natalia sa free diving noong nasa 40 na siya. Kakaiba dahil kadalasan bata nagsisimula ang mga atleta sa sport na ito. Pero hindi yun naging hadlang para mabilis siyang maging pinakamahusay. Nilampasan niya ang mga hangganang inakalang imposibleng gawin ng babae sa edad niya o ng sinuman. Sa kanyang karera, si Natalia ay nakabasag ng 41 world records at nanalo ng 23 world championships. Kilala siya sa kanyang kahangahangang consistency at kalmadong pag-uugali kahit sa matinding pressure. Hindi lang siya kilala sa pisikal na kakayahan, nag-develop din siya ng mental na teknik para manatiling kalmado at nakapokus kahit may pressure. Isa sa mga teknik na ito ay tinawag niyang attention deconcentration. Isa itong uri ng meditasyon na nagpapahintulot sa kanya na ikalat ang kanyang atensyon sa buong paligid niya imbes na mag-focus lang sa isang bagay. Aniya, nakatulong ito para manatili siyang relaxed at mulat sa kalagayan ng kanyang katawan habang sumisisid. Para kay Natalia, mahalaga rin ang lakas ng isipan tulad ng pisikal na pagsasanay. Pagsapit niya ng 53 taong gulang, itinuturing na si Natalia bilang pinakadakilang free diver sa buong mundo. Ang palayaw niyang ang makina ay dahil sa kaya niyang magtagal ng higit kaysa halos sinuman sa sport. Sa constant weight diving, kailangang lumangoy pabalik ang diver na may dalang parehong bigat at sa no limits diving, hinihila ng sled pababa. Sa bawat disiplina, si Natalia ang namamayani. Kahit na si Natalia ay bihasa sa pananatiling kalmado at pagkontrol ng kanyang paghinga, ang karagatan ay laging hindi mo matitiyak. Noong Agosto 2, 2015 nasa Espanya si Natalia at nagtuturo ng mga leksyon sa freediving sa isang mayamang estudyanteng Ruso. Isa yon sa mga karaniwang araw, ngunit pagkatapos ng leksyon, nagpasya siyang sumisid mag-isa. Hindi naman ito dapat maging masyadong malalim o mahirap, lalo na para sa isang katulad niya. Mas malalim na siyang sumisid noon, sinusubok ang hangganan ng kayang tiisin ng tao. Pero sa pagkakataong ito, may nangyaring hindi maganda. Walang siguradong may alam sa nangyaring pagsisid. Walang kasamang mga safety spotter si Natalia na karaniwan sa pagsisid na hindi kompetisyon. Siyempre, siya ang pinakamay karanasang maninisid at mukhang normal lang ang pagsisid na ito. Nang hindi siya bumalik, nag-alala ang mga kasamahan niyang maninisid. Nahanap sila pero nawala na si Natalia. Ilang araw na naghanap sa karagatan malapit sa baybay ng Espanya ang search team pero hindi nila natagpuan ang katawan. Pinaniniwalaan na maaring tinangay siya ng malalakas na undercurrent sa ilalim ng dagat o kaya naman ay nawalan siya ng malay habang malalim sa ilalim ng tubig. Sa mundo ng freediving, laging banta ang blackout lalo na kapag masyadong matagal na nawawalan ng oksigen ang katawan. Kahit ang pinakamagaling na freediver ay maaring mawala kung walang safety divers na tutulong. Malaking gulat sa komunidad ng mga diver ang pagkawala ni Natalia. Paano nawala ang isang taong napakahusay, disiplinado at malakas sa tila isang simpleng dive lang? Ang anak niyan si Alexei Molchanov, isang world champion freediver din, ay naganap sa kanya ng ilang araw. Tinanggap ni Alexei na wala na ang kanyang ina matapos ang matagal na paghahanap. Napakasakit na sandali iyon para sa kanya, pamilya nila at sa lahat ng humahanga kay Natalia.
Marami ang naghaka-haka kung ano talaga ang naging mali. May ilan na nag-akala na baka masyadong malakas ang mga agos sa baybayin ng Espanya kahit para sa isang kasing bihasa ni Natalia. May nantanong din kung nagka-shallow water blackout siya, isang delikadong kondisyon kung saan nawawalan ng malay ang diver bago makaabot sa ibabaw. Ano man ang naging dahilan, wala na si Natalia, nawala na siya sa kailaliman na siyang nagbigay kahulugan sa kanyang kahangahangang buhay. Kaya napabilang si Natalia Molchanova sa mga diving legend na nawala sa kailaliman. Makaraan ng isang linggo, isa pang diver ang sumubok sa sarili niyang pagtatangkang world record, ngunit nauwi rin sa trahedya. Si Guy Garman, kilala rin bilang Doc Deep, ay sanay ng lampasan ang mga limitasyon. Noong Agosto 15, 2015, tinangka niya ang isang bagay na itinuturing na hindi may isip ng maraming divers, ang basagin ang world record sa pamamagitan ng pagsisid ng 1,200 talampakan sa baybay ng St. Croix sa US Virgin Islands. Pero ang pagsisid na ito ay hindi lang tungkol sa pagtatala ng record para kay Garman. Pagsubok ito sa hangganan ng tao, bunga ng mahabang pagpaplano at paghahanda. Sa kabila ng dedikasyon at pagplano niya, nagkaroon ng malaking aberya at hindi na muling lumutang ng buhay si Garman. Si Garman, 56 anyos, ay 4 na taon pa lang sumisisid pero mahal na mahal niya ang sport. Isa siyang otolaryngologist, espesyalista sa tainga, ilong at lalamunan. Dahil sa medical niyang karanasan, naging kakaiba ang pananaw niya sa pag-a-adapt ng katawan ng tao sa hirap sa ilalim ng tubig. Hindi na basta libangan ang pagsisid sa kanya, naging obsesyon na ito. Nakagawa na si Garman ng malalalim na pagsisid at umabot ng 800 at 13 talampakan sa isang naunang pangtatangka. Handa na siyang sumisid ng mas malalim. Habang naghahanda si Garman at ang team niya, maayos ang lahat. 2 taon nilang plinano, inensayo at binuo ang support team kasama ang anak niyang si Kip at asawa. Ang pagsisid ni Garman ay susunod sa isang maingat na pinagplanuhang plano. Bababa siya ng humigit kumulang 656 na talampakan kasama ang kanyang mga support diver, pagkatapos ay magpapatuloy siyang mag-isa hanggang sa 1,200 talampakan. Pagdating doon, kukunin niya ang depth marker bilang patunay at aakyat pabalik sa 656 na talampakang antas kung saan sasalubungin siya ng team para sa huling pag-ahon sa ibabaw. Pero ang malalim na pagsisid sa ganitong antas ay may kasamang matitinding panganib. Habang lumalalim ka, lalakas ang presyon. Sa 1,200 talampakan ang presyon ay 35 beses na mas malakas kaysa sa ibabaw. Parang bigat ng 3 elepante ang dumidiin sa'yo. Kayang durugin ng presyong ito ang baga ng tao at sa lalim na ito, nagiging mahirap ang malinaw na pag-iisip dahil sa nitrogen narcosis. Nangyayari ito kapag ang nitrogen mula sa air tank ay naiipon sa dugo, nagdudulot ng kalituhan at labis na kasiyahan na nagpapalabo ng paghusga. Upang malabanan ito, gumagamit ang diver ng trimix na espesyal na gas para bumaba ang nitrogen level. Pero kahit na may ganitong mga pag-iingat, malala pa rin ang mga panganib. May panganib din ng decompression sickness o the bends. Kapag malalim ang sisid ng maninisid sa dagat, sumisipsip ng nitrogen ang katawan niya. Kapag umangat sila ng masyadong mabilis, maaaring magbula ang nitrogen sa dugo na magdulot ng matinding sakit, pinsala sa mga organo o kamatayan. Upang maiwasan ito, kailangan gumawa ng mga decompression stop ang mga maninisid, humihinto sa iba't ibang lalim habang umaahon upang payagan ang kanilang katawan na ligtas na mailabas ang naipong nitrogen. Alam ito ni Garman kaya isinama niya sa plano ng pagsisid ang oras ng decompression stop habang umaahon. May 5 tangke si Garman sa likod na puno ng trimix, oxygen, nitrogen at helium para sa pagsisid na lampas sa 100 talampakan. Plano niyang bumaba ng 100 talampakan bawat minuto na layuning maabot ang 1,200 talampakan sa loob ng 12 minuto. Maingat na sinukat ng grupo ang linya ng pagsisid at inangkla sa sahig ng dagat. Sinuri nila lahat at naging kumpiyansa. Alas 6 ng umaga, pumasok sa tubig sina Garman at support team niya. Ayon sa plano, nagsimula ang pagbaba. Sinundan siya ng team hanggang 656 na talampakan saka sila huminto at mag-isa nang napatuloy si Garman. Simple lang ang kanyang gawain. Sundan ang dive line hanggang sa ilalim, kunin ang marker at bumalik. Nakaramdam ng kaba si Garman habang bumababa siya sa madilim na kailaliman. Parang mas mabigat ang gamit niya kaysa dati. Nakakabigla ang pakiramdam ng pag-iisa.
Parang pinipiga ang kanyang dibdib ng presyon habang libu-libong alalahanin ang sumasagi sa kanyang isipan. Nilabanan niya ang pagnanasa na magpanik at nag-concentrate sa kanyang paghinga at sa dive line. Inasahan ng koponan sa ibabaw na makakasalubong nila siya sa 656 na talampakang lalim matapos ang 38 minuto. Ngunit ang mga minuto ay umabot ng 1 oras at pagkatapos ay naging 2. Lumipas ang oras, walang palatandaan ni Garman o kahit mga bula mula sa ilalim. Agad naghanap ng mas malalim ang mga diver na sumusuporta sa kanya, umaasang makita siya. Patuloy na lumalala ang sitwasyon bawat minuto. Sinuyod ng mga diver ang madilim na tubig, hinahanap ang anumang palatandaan kung nasaan si Garman. Ngunit wala silang nakita, walang bula, galaw, puro katahimikan. Ilang oras na naghanap ang grupo pero di naglaon ay napagtanto nila ang malagim na katotohanan. May masamang nangyari at si Garman ay hindi na babalik. Ang kanyang asawa at anak na matiyagang naghintay sa ibabaw ay labis na nalungkot. Ang dapat sanay sandali ng tagumpay ay naging isang hindi masukat na bangungot. Pagkalipas ng 3 araw, nakita nila ang bangkay ni Garman. Buo pa rin ang gamit niya at nakakabit pa ang tangke. Walang nakakaalam sa tunay na nangyari sa kanyang pagsisid. Sabi ng mga eksperto, posibleng sanhi ang nitrogen narcosis. Ang narcosis ay pansamantalang pagbabago sa kamalayan kapag sumisisid sa malalim na dagat. Sanhi ito ng pamamanhid mula sa mataas na partial pressure ng ilang gas. Sa ganitong lalim, kahit ang mga bihasang diver ay maaring malito at mawalan ng direksyon. Marami sa komunidad ng diving ang atas na mga alalahanin bago ang pagsisid ni Garman. Kahit masigasig at determinado siya, nakatapos lang siya ng mga 6 na raang pagsisid. Kahit marami na iyon, ibang usapan pa rin ang deep diving. Ang pagsisid ng hanggang 1,200 talampakan ay nangangailangan ng antas ng karanasan, nakakaunti lamang sa mga diver ang mayroon. Sa buong mundo, mas kaunti sa 10 tao lang ang nakalubog lampas 800 talampakan gamit ang sariling dalang aparatong panghinga at mas marami pa ang nakalakad sa buwan kaysa sa mga nakapagsisid sa ganitong lalim. 1 linggo bago sumisid, nag-upload ang grupo ni Garman ng YouTube video tungkol sa kanilang paghahanda. Napanood ito ng mga veteranong maninisid at sila ay nabahala. Nakita nila na masyadong ambisyoso ang pagsisid para sa karanasan ni Garman at naniwala silang kulang sa kasanayan ang kanyang grupo para sa ganitong mapanganib na misyon. Nagbabala sila na delikado ang pagsisid na yon. Ang malalim na pagsisid ay isa sa pinakamalaking hamon ng tao at walang sapat na paghahanda laban sa mga panganib nito. Hindi mo mahuhulaan ang dagat at maski maliit na pagkakamali ay maaari magdulot ng delikadong resulta. Salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod, manatiling matapang.